Retouch lang natin yung gupit ng ating client. Gumamit tayo ng 1.5 na clipper guard sa gilid. Ang gusto kasi ng client natin is yung hindi masyadong makapal tingnan sa may likod ng tenga. Kaya ang gagawin natin dyan ay ibabalansin natin yung pagnipis. Gagamit tayo ng trimmer. Tatanggalin natin yung kanyang patilya or yung kanyang sideburns. Saka dito sa likod gagawa tayo ng pinakang baseline sa lugar kung saan tayo ay mag-fade. And then gamit tayo ng number 1 na clipper guard. Pakunti-kunti lang yung paghagod para hindi masyadong mapataas. Usually dati niyang gupit is tapered din. Hindi lang natin masyadong makita dahil nasa 20 days na siyang hindi nagugupitan. Ganon din sa likod. Gamitan din natin ng number 1 na clipper guard. Sabi nga nung nag-comment is maganda raw yung step-by-step process. Totoo naman yun. Lalo na sa mga nag-uumpisa. Importante yung step-by-step process para malinaw at hindi masyadong mapasobra yung sukat na gupit na inyong ginagawa. 0.5 na clipper guard ang ginamit natin dito sa gilid pagkatapos ng number 1. Gumawa tayo ng baseline. Ginamitan natin ng number 1. Ginamitan natin ng 0.5 at ito. Atin ang unti-unting nininipisan. Saka zero close na natin yung patilya para mawala yung pinakaangguhit niya. Ganito yung mga simpleng pamamaraan pag gumugupit ka ng mapapade man yan, taper or burst fade. Importante yung step by step saka yung guideline sa mga nag-uumpisang magupit para mas makagawa kayo ng mas pulido. Pulido rin naman kahit walang baseline kung sanay ka na sa ganong proseso. Sabi nga aralin mo muna yung step by step bago ka pumunta doon sa mga rektahan. Kasi sa mga rektahan is pwedeng tumaas yung kabila, pwedeng mababa yung kabila, maghahabol ka pa nun kapag nangyari yung ganon. Pero kung sanay ka na, alam mo na agad na parehas yung magiging gupit nito. Ayun nawala na yung pinakang guhit. Kaya ang gagawin natin dyan is aahitan na natin yan. Yung ibabaw niyan, binawasan na natin ng kunti yan. Hindi na niya na masyadong pinabawasan yung ibabaw. Dulo lang ng buhok ang pinabawasan niya. Hindi na natin naisama sa video para hindi masyadong mahaba. Total, kunti lang naman yung nabawasan, yung mga dulo lang. Nag-scissor overcomb lang tayo sa ibabaw niyan. Saka siyempre inahitan na natin para lumabas yung forma ng kanyang gupit. Yung pagkaka-taper niya, nag-itsurang barber's cut na dahil medyo manipis yung likod ng tenga. Tinatawag pa rin nating taper yan dahil naka-fade ang patilya at naka-fade yung parting likod. Ayan nakikita natin yung pagitan dito sa may gitnang bahagi na parang may konting pagkanto. Ito yung gusto ng ating client, yung ganyang forma ng pagkakagupit. Kaya ganyan ang itsura nung ginawa natin para sa kanyang buhok. Maraming salamat mga kabarberos.